Batang dalubhasa, naghahanap ng mag-aampon. Mascot na nagdudulot ng kayamanan at swerte. Karapat-dapat kang magkaroon nito. Sino kaya ang nakaisip nito? Kwento para sa pagpapalago ng short video account. Ang interesting. Interesado ka ba? Pwede mong isipin na ampunin ako. Hindi. Bata, kung kami ang kukunan mo, walang manonood. Ang alam ko lang ay durian. Ano ang ibig sabihin ng traffic? Ha. Bata, magaling ka pang umarte. Ganito, tuturuan kita. Heto, nakikita mo ba? Dapat katulad ni Boslin ang hanapin mo. Lalaking laging trending ang kukunan mo para sumikat palalo. Ang lakas ng mabuting liwanag niya. Ito na nga ang hinahanap ko. Ang taong 10 beses mabait. Hoy, tung bata. Boslin, patawarin niyo po ako. Hindi na ako magpapanggap ulit bilang manggagamot ng Wufu Mountain. Boslin, kahabagan niyo po ako. Boslin, Paumanhin, Boss Lin. Aayusin ko na po siya. Huwag nyo nang dalhin sa harap ko ang mga manlolokong tulad nito. Opo. Tatay, Boss Lin, nahanap niyo na po ang nawawalang bunsong anak. Hindi. May isa na namang nagkukunwaring si Nyan. tatay. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa huling nagkunwaring kamag-anak? Kung takot ka, umalis ka. Sandali, galing ako sa bundok ng 5 biyaya. Marunong akong manghula at mag-alaga ng may sakit. Hindi ka magsisisi kung ako ang aalagaan mo. Hindi nagtagumpay ang pagpapanggap bilang kamag-anak. Ngayon naman ay nagpapanggap bilang manggagamot mula sa bundok ng 5 biyaya. Hindi ako impostor. Tingnan mo, mayroon akong lisensya bilang manggagamot. Tingnan mo. Ikaw ang ika-97 na nagsabi niyan. Ano, wala na bang ibang tao sa grupo ninyo? Kaya isang maliit na batang babae ang ipinadala ninyo para manloko? Dahil bata ka, hindi na kita pag-iinitan. Bigyan mo siya. Huwag ka nang magpakita sa harap ko at huwag mo akong susundan. Oy! Hindi talaga ako manloloko. Madam Jiang, ang master na ipinakilala ko sa iyo, iyon, talagang may tunay na kakayahan. Kung gusto mong muling makakita ang anak mo, sumama ka sa akin. Ang baho ng amoy ng matandang lalaking iyon. Sandali, saan sila pupunta? Baka may masamang gagawin siya. Dito po. Wow, tingnan mo. mga kapatid, pakinggan ninyo. Basta't uminom lamang ng isang basong ito, maalis ang karumihan sa loob ng inyong katawan. Master, gumaling na ako. Talagang gumaling na ako. Salamat, Master. Nakita mo, hindi kita niloloko. Ang master na ito, may tunay na kakayahan. Ang galing! Master, nais kong humingi ng isang baso ng banal na tubig para sa anak ko. Madam Jiang, ikaw ay masyadong mahilig sa kayamanan, hindi tapat ang iyong puso. Hindi kita matutulungan. Handang-handa akong isuko ang lahat ng aking kayamanan para muling makakita ang anak ko. Mabuti. Kung gayon, ipakiusap na ilagay ang lahat ng iyong ari-arian sa loob nitong incinerator. Si. Sandali! Lola, mga manloloko lang sila. Lola, mga sinungaling silang lahat. Walang tubig na banal na ganoon. Paano niya nalaman? Baka katunggali na ng gugulo. Paano magiging sinungaling ang master? Nakita ko mismo yung tao. Uminom ng tubig na ito. At gumaling agad. Itong matandang babae, may bendisyon din. Lola, panlilin lang ito. Siya at siya, magkasabwat sila. Huwag kayong maniwala sa kanila. Hoy, bata, tigilan mo yung kalokohan mo. Kung maantala ang pagpapagaling, kaya mo bang panagutan? Master, patawarin ninyo. Susunugin ko na itong mga basurang bakal na ito para maligtas ang anak ko. Lola,
Kaya ko ring iligtas ang anak mo. Ikaw? Katunggali pala na nang aagaw ng kliyente. Huwag kang mangarap na agawin ito sa akin. May mabuting kapalaran ka na nakikinabang ang pamilya mo. Hindi mo kailangang iligtas. Ang anak mo ay tiyak na makakaligtas sa panganib. May mabuting kapalaran ako? Oh, Paano mangyayari yon? Alam ng lahat, Madam Jiang, na isa kang malas sa asawa't anak. Saan nanggaling ang mabuting kapalaran? Tama ka. Namatay ang manugang, nabulag ang anak at nawala ang apo. Sa buong pamilya, ako lang ang maayos pa ang buhay. Kawawa naman ako. Kung hindi ako ang sanhi ng kapahamakan nila, sino pa? Naku, Madam Jiang, kung mag-aatubili pa tayo, mapapanganib ang iyong anak. Sige, susunugin ko na ito. Huwag ninyo akong pigilan. Lola, hindi kita pipigilan. Pwede namang sunugin mamaya. Ikaw, anong gagawin mo? Siyempre, wawasakin ito. Bilis, pigilan siya. Opo. Ikaw, anong uri ng salamangka ito? Muling magpakita, gintong liwanag, kumupkop sa tunay na tao. Maging mabilis gaya ng batas. Wag, Wasak. Takbo na. Tingnan ninyo peke ang kalderong iyon. Ano? Peke pala itong kaldero. Pati ang aming mga gamit nandito lahat sa kahon. Oo nga, hindi naman nasunog oo. Ito ang aking jade bracelet. Ito ang singsing ko sa kasal. Ito ang aking bangko card. Ang mga ito. Hindi ba't mga gamit natin ito? Bakit nandito lahat? Master, ano ang nangyari? Ano pa ba? Naloko tayong lahat. Oo, sinungaling. Hulihin siya. Oo, hulihin siya. Tumigil ka. Nakapanloko ka ng napakaraming tao, tapos tatakas ka pa. nagkagulo ang magkakampi. Magkakapareho tayo ng trabaho. Patawarin mo na ako ngayon. Sino ang kapareho mo? Manloloko, sabi ng master ko. May gantimpala ang kabutihan, may parusa ang kasamaan. Nanloko ka ng gamit, dapat kang parusahan. Ito parusa sa panloloko mo ng gamit. Ito parusa sa pag-brainwash mo sa iba. Ito parusa sa pagnanakaw mo ng swerte. Ginoo, hinimatay siya. Ganun na lang, hinimatay? Ang hina naman ng resistensya niya. Ginoo, ano ang gagawin natin ngayon? Tumawag tayo ng pulis. Ha? Sinabi ng master ko, kapag may nakasalubong tayong masasamang loob, kailangan nating humingi ng tulong sa mga otoridad. Ilipat natin siya sa tabi. Hintayin natin ang mga otoridad. Siya. Ginoo, buti na lang pinagsabihan mo kami. Kung hindi, baka naloko na kami nitong manloloko. At nasaktan. Maraming salamat sa iyo, Ginoo, sa pagligtas mo sa amin. Maraming salamat sa iyo, Ginoo, sa pagligtas mo sa amin. Tumayo ka na? Tumayo ka na? Wala naman akong ginawa. Ang galing ng batang ito. At malakas pa. Meron na rin akong liwanag ng mabuting gawa. Yung huling taong napakabuti sa 10 buhay niya. Akala niya mandaraya ako. Ngayong ito, hindi ko na dapat pakawalan. Ginoo, salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Ano ang gusto mong gantimpala? Kaya kong ibigay sa'yo. Meron. Sabihin mo, Lola, pwede bang maging nanay mo ako? ako, sa edad kong ito, maging nanay mo? Hindi pwede yon. Ayaw mo rin akong ampunin. Naku, kailan kaya ako makakapag-ipon ng sapat na mabuting gawa? Naku, kung hindi nawala ang apo kong babae, ganito na rin siguro kalaki siya ngayon. Ginoo, hanapan kita ng tatay, okay lang? Hindi pwede. Sabi ng master ko, dapat mabuting tao ang hanapin. Paano kung masamang tao ang mahanap? Hindi. Ang hahanapin ko para sa iyo ay ang anak ko. Hindi ba't sinabi mo na pinagpapala ang aming pamilya? Na lahat kami ay may biyaya? Tiyak na kwalipikado ang anak ko. Sige, Lola, gusto kong sumama sa'yo. Ginoo, tingnan mo, iyon, ang bagong tatay na hinanap ko para sa iyo. Huh? Hindi ba't ito yung tatay na gusto kong hanapin? Tatay! Munting manloloko? Paano mo kami natagpuan dito? Jingsheng, ito ang bagong anak na hinanap ko para sa iyo. Ano? Hehe, tatay. Hehe, daddy. Hindi mo ako naloko. Kaya nanloko ka na lang kay mama.
Mali pala ang tingin ko sa'yo. Papa, tawag dyan ay tadhana. Sumunod ka na lang sa akin. Imposible. Hindi pwede. Natanggapin kong anak ang isang maliit na sinungaling. Ma, paalisin mo na siya agad. Jingsheng, anong sinasabi mo? Si Master Anan, ang tagapagligtas ko yan. Hindi yan sinungaling. Ma, nalilito ka na talaga. Naloko ka pa ng isang bata. Malinaw ang mata at isip ko. Basta, dinala ko na siya rito. Kung hindi mo tatanggapin si Anan bilang anak, huwag mo na rin akong tawaging ina. Ma? Hindi ko inakala. Bata ka pa lang, malaki na ang kayang gawin. Kaya mo pang naloko niya si Mama. Hindi ko niloko si Lola. Tinanggap niya ako dahil sa kakayahan ko. Daddy, Sandali. Hindi pa kita tinatanggap bilang anak na pang-ampon. Huwag mo akong tatawaging Daddy. si Papa, Ikaw. Bakit ba gusto mo talagang maging tatay kita? dahil pinakakinang ang ginto sa'yo, basta kasama kita, hindi na ako masasaktan. Ginto, para sa pera ba yan? Makinig ka, maliit na sinungaling. Pwede kang manatili dito, pero dapat sumunod ka. Huwag kang gagawa ng masama. Huwag kang mag-alala, Papa. Hindi ako magagawa ng masama. Baka lalo pa akong masaktan. Mabuti naman. Ate Lee, maghanda ka ng kwarto para sa kanya. Sige, Gino. Lola, paano ba gamitin ito? Halika. Paayos mo ng buhok kay Papa mo. Marunong yan si Papa mo. Ako? Ma, may nakalimutan ka ba? Ano naman? Hindi naman pilay ang kamay mo. Nakasaksak na. Bilisan mo. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ikaw, halika rito. Anan. Anan. Kung hindi nawala si Nyan, matutuwa at maglalaro na rin siya ngayon. Anan, gising ka na? Nakasanayan mo ba ang tulog kagabi? Ang sarap ng tulog ko, Lola. Ang kama ninyo, mas malambot kaysa sa kawayang kama sa bundok. Mabuti naman. Oo nga pala. Tatay, nakatulog ako kagabi. Ikaw ba ang nagdala sa akin pabalik sa kwarto? Sa tingin mo, posible ba iyon? Kung sabi mo hindi, edi hindi. Halika, Anan, kumain na tayo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin, kaya naghanda ako ng kaunti ng lahat. Salamat, Lola. Ang paborito kong kainin ay ang malambot at mabangong manto. Ang bait ng batang ito, madaling pakainin. Oo nga pala, tatay. Bakit laging nakasuot ng sunglasses? Para bang magmukhang astig? Ang mata ng tatay mo may problema, kaya kailangan magsuot ng sunglasses. Talaga? Ano? Lola, ang mata ni tatay, hindi ba maayos? Ang mata niya mukhang buo at walang sira, pero sa totoo lang, hindi na nakakakita ng kahit ano. Pero tingnan ko ang mata ni tatay. Wala namang problema. Bata ka lang. Kahit sabihin ko, hindi mo maiintindihan. Bata ako, pero hindi ako tanga. Paano hindi ko maiintindihan? Titingnan ko nga kung ano ang problema sa mata mo. Tatay, wala namang problema ang mata mo. Nababad lang sa masamang hangin. Ano ba yang masamang hangin na yan? Hindi basta-basta lumalabas ang masamang hangin. May gumagawa nito. Hanapin natin kung saan nanggagaling. Ang kakaiba, hindi ko mahanap. Hindi ka pala tanga. Sinungaling ka pala. Wala akong oras para makipaglaro sa isang sinungaling na tulad mo. May trabaho pa ako sa opisina. Aalis na ako. Lola, araw-araw ba nasa opisina si Daddy ng matagal? Siyempre naman, ang daddy mo, workaholic yan. Araw-araw, hindi ba baba sa 10 oras siya sa opisina? Gusto ko ring sumama. Lola, pwedeng isama mo ako? Sige, isasama kita ng lola mo. Ma'am, dito po.
Ma'am, nasa loob po ng opisina. Si Boss Lin. Teka, Anong problema? anong lugar ito? Ito po ay opisina po ni Boss Lin. Dito nang gagaling. Huwag mong inumin. Guwardiya! Saan galing tong bata? Palayasin nyo! Sinong may lakas ng loob na palayasin siya? Ma'am? Bitawan mo. Bakit kayo nandito? Daddy, kung hindi ako pumunta, baka patay ka na ngayon. Paano may mangahas na pumatay kay Boss Lin sa Lin Group? Ano sa tingin mo? Ikaw, naglason ka dito, diba? Nilagyan ito ng lason. Bata, masyado kang nanonood ng teleserye. Ang galing mo namang magbiro. Biro ba ito? Ako ang bahala maghisga. An-an, ano ba talaga ang nangyari? Ma, bakit ka sumasabay sa kalokohan ni An-An? 7 taon ng assistant ko si Gushin. Paano niya ako lalason? Tama po, ma'am. Kung gusto ko siyang patayin, matagal ko nang nagawa. Bakit ngayon pa? Sa pagbisita ninyo. 7 taon. Buti na lang malakas ang swerte ni Daddy, kaya nabubuhay pa siya hanggang ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi isang beses lang sinubukan ni Gushin na saktan ng anak ko. Oo, puno siya ng masamang karma. Malamang hindi ito ang unang beses niyang gumawa ng masama. Aba, kaya pala laging masama ang pakiramdam ni Jing Sheng. Kaya pala laging masama ang pakiramdam ni Jing Sheng. May trader pala sa loob. Ma'am, alam kong hindi ninyo ako gusto. Pero bakit ninyo ipinagawa sa isang bata na idawit ako? Ikaw, An-An, hindi ba't nangako ka sa akin kahapon na hindi ka na magsisinungaling? Daddy, hindi ako nagsisinungaling. Masamang tao talaga siya. Ito ang ebidensya. May lason ba o wala? Pag-test lang, malalaman. Xiaoqi, dalhin mo ito sa laboratorio. Opo. Ma'am, tao ninyo si Xiaoqi. May lason ba dito o wala? Kayo pa rin ang masusunod? Huwag nang itest. Ma, naniniwala ako kay Gushin. Samahan mo muna si An-An palabas. Huwag ninyo akong istorbohin sa trabaho. Kayong mga matatanda talaga. Laging ginugulo ang mga bagay-bagay. Tingnan ninyo ako. Anong gagawin mo? Kung walang problema, inom mo ito. Kailangan kong kunin agad ang antidoto. Ginang, kung ganoon po ang pagdududa ninyo sa akin, aalis na po ako sa trabaho ngayon din. Aalis na ako. Anong nangyari? Gu! Wala naman. Ininom ko lang yung iniabot niya sa'yo. Ganoon lang. Paano niyo siya na ganyan? Nagdusa siya sa sarili niyang gawa. Sino bang naglagay ng lason para patayin ka? Noong aksidente ako at nabulag 5 taon na ang nakalipas, si Gugsin lang ang hindi ako iniwan. Sinong may gusto na mapahamak ako? Imposibleng si Gugsin ang may gawa noon. Tatay, sa tingin ko, hindi lang bulag ang mata mo, pati puso mo bulag din. Dapat makita mo ng personal kung gaano kahalata ang pag-aarte niya. Ikaw ang halata. Dapat hindi ako nagpadaig sa awa. Dapat hindi kita pinatira sa pamilya Lin. Niloko mo ang nanay ko. Tatay, bakit hindi mo ako paniwalaan? Sinungaling ka. Anong mapagkakatiwalaan ko sa'yo? Sige, patunayan ko sa'yo. Bata ka pa. Ang dami mo nang sinasabi. Wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Tatay, saan ka pupunta? Pinauwi niyo si Gu. Hahanapin ko siya para humingi ng tawad. Ying Sheng, Tatay, anong nangyari sa'yo, tatay? Hala, kumakalat ang masamang hangin sa katawan ni tatay. anong gagawin natin? Kailangan nating hanapin agad ang pinagmumulan ng masamang hangin para tuluyan itong maalis. Nahanap ko na. Mabilis na magpakita ang gintong liwanag. Protektahan ang tunay na tao. Ayon sa utos, basag. Ying Sheng, Tatay, kumusta ka na? Ikaw ba ay? Anan? Ganito pala itsura mo. Tatay, nakakakita ka na? Nakakakita na ako. Nanay, nakakakita na ako. 5 taon na. Nanay, sa wakas dumating na ang araw na ito.
Ang ganda, tatay. Anan. Anan, isang tao na maayos. Paano bigla na lang nagkasakit? Kasalanan ko. Kung hindi ako nagduda sa Anan, hindi ring magkakasakit ang Anan. Dahil sa inis ko. Anan, basta, magising ka. Papa, ipapangako ko, hindi na kita makikipag-away. Papa? Anan, nagising ka na. Anan, baby. Nagising ka na finally. Nabaliw ang lola sa pag-aalala. Okay lang, Lola. Anan, paano nangyari na bigla kang nagdugo at nawalan ng malay? Dahil sa sobrang paggamit ko ng kapangyarihan, na-suffer ng backlash. Kaya nawalan ako ng malay. Sorry, Papa Lola. Nag-alala kayo para sa akin. Hindi. Ako ang dapat mag-sorry. Kung hindi, para iligtas ako. Hindi rin nawalan ka ng malay. Papa, dahil sa sincere apology mo. Hindi ako nagtatanim ng galit sa mga matanda. Pinapatawad kita. Salamat, Anan. Lola, gutom ako. Nagugutom na. Ibig sabihin, walang malaking problema. Hintay ka. Lola, kukunin ko ang pagkain para sa iyo. Nanay, ako na. Salamat, Papa. Jingsheng, anong nangyari sa iyo? Nanay, okay lang ako. Medyo nahihilo ako. Nanay, bakit mo pinatay ang ilaw? Pakibuksan ang ilaw. Hindi ko pinatay ang ilaw. Jingsheng, ang mata mo hindi na. Papa, ako natingnan. Hindi na. Magpahinga ka ng maayos. Hindi na dapat gamitin ang kapangyarihan mo. Okay lang, Papa. Ang pag-check ng pulse hindi nangangailangan ng kapangyarihan. Tingnan ko. Kamusta? Napapaligiran ng masamang espiritu ang daddy. Hindi ito ganap na gagaling. Kaya ang mata niya ay minsan gumagaling, minsan hindi. Magagamot pa ba? Oo, pero matagal. Kahit nakalahating taon. Okay lang basta gagaling. 5 taon na ang hinintay ko. Kalahating taon. Kaya ko. Kung makahanap kayo ng bagay na may espiritu mas mabilis, Bagay na may espiritu? Paano nating hahanap yon? halimbawa, mga hiyas at alahas na likas sa kalikasan. Mga sinaunang bagay na nagkaroon ng espiritu. Pwede lahat yan. Sa mga susunod na araw sa Cloud Top may auction ng mga antigo. Baka meron doon. Sige, titingnan natin yon. An-an, kung wala ka hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa Jingsheng at sa aming pamilya, kung ano ang mangyayari sa amin. Lola, pamilya tayo. Bakit ka nagiging malayo? Nagkamali ako, Lola. An-an, Apo. Ikaw talaga ang munting biyaya ng aming pamilya. Ako talaga ang munting biyaya. Kaya dapat maghanap kayo ng mas maraming pagkain para sa akin. Kung hindi babalik ako sa langit. Si. Guro. Kasalanan ng batang babae na yon nasira ang aking ritual. Nasira ang plano ko. Ikaw lumapit. Guro, anong gusto mo? Ikaw hanapin ang tunay mong amo at sabihin mo sa kanya na magtipon ng mga bagay na may espiritu. Naiintindihan mo? Oo, naiintindihan ko. Gagawin ko ang sinabi mo. Umalis ka. Si... Buti na lang may kontrolado ako, hindi masyadong malaki ang lugi. Kapag nakabawi ako, dapat yung batang babae... Wow, ang ganda. Wow, Sino yan? Hindi ba si Jilin yon? Bakit nandito si Lin Jingsheng? Baka nga yung sinasabi mong batang yon ang nakapagpagaling sa kanya? Jicheng, huwag mo siyang maliitin. Kakaiba yung batang yon. Siya ang dahilan kung bakit ako napilitang umalis sa Lin Group. Hindi. Simula nang mabulag si Lin Jingsheng, bihira na siyang lumabas. Bakit siya pupunta sa auction house? Jicheng, malamang hindi alam ni Jilin na ako ay nasa ilalim mo. Kung ganoon, ako muna ang susubok sa kanila. Lin, ang swerte naman. Gen, Gu.
Pasensya na, bata pa kasi. Yung nangyari noon, pasensya na. Jilin, bakit kayo nagkaroon ng interes na personal na dumalo sa auction? Ako, Daddy, ang bibili ng regalo para sa akin. Sabi pa ni Daddy, pumili daw ako ng pinakamagandang regalo. kakampon ko lang si An-An. Sakto, bibili ako ng regalo para sa kanya. Ah, siging, Anan pala ay anak ninyo. Kaya pala si Lola ay naniniwala sa sinasabi niya. Oo, ngayon ko lang din nalaman. Si An-An ay karapat-dapat sa tiwala ko. Jilin, nagdududa rin ba kayo sa akin? Sinusumpa ako, hindi ko kayo sinaktan. Tingnan ninyo, inom ako ng tubig na yon. Buhay pa rin naman ako, di ba? Tita, tigilan mo na yan. Ang baho ng amoy mo. Ganoon ba? Baka masyadong matapang ang pabango ko. Magpapalit na lang ako sa susunod. Tita, ang baho rin ng hininga mo. Boss Lin, mabuti ang intensyon ko sa'yo. Bakit parang ayaw pa rin sa akin ni Ana? May dahilan si Ana kung bakit ayaw niya sa'yo. Mas mabuti pang pag-isipan mo ang sarili mong problema. Boss Lin, kung ganoon pa rin ang pagtingin mo sa akin, hindi na kita iistorbo. Nagpapanggap lang siya. Bakit? Parang ayaw na ayaw mo kay Gushin? Daddy, sa kanya, may amoy ng masamang espiritu. Ano? Baka naman galing lang yun sa opisina. Hindi. Galing sa ugat ang amoy niya. Tiyak nakasalamuha siya nang naglagay ng pangkulam, kaya ganoon ang amoy niya. Matagal na akong pinagsilbihan ni Gushin. Totoo pa lang, gusto niya akong saktan. Daddy, matanda ka na. Bakit ang bait-bait mo pa rin? Hindi mo naman pinaniniwalaan pa rin yung masamang babae, di ba? Hindi. Hindi naman ako ganun katanga. Ngayon, mali ang pagkakilala ko sa kanya. Mula ngayon, mag-iingat na ako sa kanya. Kumusta? May nalaman ka ba? Wala, masyadong maingat yung maldita. Pati si Lin Jingsheng, kakampi niya. Palaging nagdududa yung pinsan kong yon. Hindi niya malalaman na ikaw ang pinadala ko, di ba? Maaari. Tiyak yung malditang yon ang nagsabi sa kanya. Kung totoo man o hindi, kailangan pa ring mag-ingat. Heto, suotin mo ang maskara. Nap, 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 nap. Baka malaman ni Lin Jingsheng ang tunay mong pagkatao. Siya, Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ako ang auctioneer ng auction na ito. Ako si Jiang Ling. Ngayong araw, magkakaroon ng cloud top ng isang espesyal na auction. Pagsasamahin ng pagkilala ng kayamanan at pag-auction. Lahat ng mga item, ipapakilala lamang ang taon. Walang ibang detalyadong impormasyon. Walang minimum na presyo. Kung gusto mo, maaari kang mag-bid. Ano? Taon lang ang sasabihin. Walang impormasyon. Ang auction sa Cloud Top, malakas ang loob. Walang minimum na presyo. Hindi ba natatakot silang malugi? Tatay, dumating na ang pagkakataon nating makakuha ng mura. Ganyan ka ba katiyak na makakakuha ka ng mura? Siyempre naman, ako ay isang maliit na swerte. Kahit wala akong gawin, ang mga kayamanan ay kusang lalapit sa akin. Hintayin mo ang aking kahusayan. Walang pagpapakilala. Paano kung hindi tumpak ang mata mo at peke pala ang mabili mo? Malaking lugi iyon. Huwag kayong mag-alala. Lahat ng mga item sa subasta ay antigong higit 500 taon. Tunay at dekalidad. Mga antigong higit pa ng biang daon? Paano niya nagawang ilabas ang mga ito para sa ganitong usapan? Dahil ang mga item sa subastang ito ay espesyal, mahirap tayahin ang halaga. Kaya si Chairman Ge ay nakaisip ng bagong paraan. Medyo kawili-wili ito. Kaya susubukin ito ang mata ng bawat isa. Hindi nakakatakot ang pagkilatis ng antigo, nakakahiya ang walang alam. Kung magkakamali ka, mapag-uusapan ka ng industriya sa loob ng isang taon. Sige, Miss Jiang, huwag mo nang patagalin. Ipakita mo na agad sa amin ang mga ito. Sige, inihahayag ko. Opisyal na magsisimula ang subastang ito. Ang unang item, isang kopa na 1,000 taon na ang tanda mula sa dinastiyang Shu. Narinig ko na ang disenyong dragon ay para lamang sa pamilyang maharlika ng dinastiyang Shu. Ang kupang ito ay malamang na isang maharlikang kayamanan ng dinastiyang Shu. Ito kaya ay ang sikat na Dragon Jade 9 Curved Cup ng dinastiyang Shu. Tiyak yan. Hindi ko inaasahan na ang unang item. Sa Cloud Peak ay ganito kamarangya. Karapat dapat sa pangalan ng Cloud Peak. Ang panimulang tawad ay 0. Ang bawat pagtaas ng tawad ay hindi dapat bababa sa 100,000. Magsimula na ang pagtawad. Oh, ito kilala ko ito. Tatawad ka ba? 1 million? Naku, tatay. Huwag mong tawaran yan. Bakit? Peke iyan. Nabasag ko na ang tunay. Peke ito.
Yung totoo, matagal ko nang nabasag iyon. Tasa ito ng aking guro, napakahalaga niya. Siya mang orihinal na bilang. Minsan, ninakaw ko at ininom ang alak. Tapos, hindi ko namalayan na nalasing na pala ako. Ako, sa bawat isang basong ininom ko, isang tasa ang nababasag ko. Tapos, sa isang pagkakataon, lahat sila ay nabasag. Lahat na basag? Yung nasa entablado ngayon? Ito ay malamang na gaya-gaya lang nagawa ng mga artisan mula sa Shu Dynasty. Antigo pa rin naman. Pero, hindi ito gamit ng pamilyang imperial, kaya hindi katumbas ng halaga ng orihinal. Ganun pala. 1,000,000, unang tawag. 1,000,000, pangalawang tawag. 1,000,000, pangatlo. 2,000,000. Nandito pala sina Ginoong Cheng at Ginoong Lin. Makakapanood tayo ng magandang eksena. Narinig ko, pinsan ni Ginoong Lin si Ginoong Cheng. Hindi inaasahan na ang lolo ni Ginoong Lin ay ibinigay lahat ng shares sa kanyang apo na si Ginoong Lin. Kaya nga, nag-aagawan na silang dalawa. Parang dikit na laban. Pasensya na, pinsan. Kailangan ko lang ng tasa sa opisina. Sigurado akong hindi ka magkakaproblema kung sasali ako sa bidding, di ba? Siyempre, sa pinakamataas na bid, mapupunta. C. Dumating na ang tangang magbabayad ng sobra. Hayaan mo siyang manalo. 2,000,000, unang tawag. 2,000,000, pangalawang tawag. 2,000,000. 5,000,000. Anong ginagawa mo? Palaging kinikita ni Cheng Yu na kalaban ako. Kung tataas ako ng bid, siguradong susundan niya. Sakto, gagamitin ko ito para lokohin siya. Yun pala ang plano mo. Ayos yan. Ganon talaga. Ganti dapat sa ginawa. 8,000,000. 10,000,000, 12,000,000. 15,000,000. 15,000,000. May sasali pa ba? $20,000,000. 20,000,000. Para sa kasalukuyang estado ni Ginoong Lin, hindi ito maliit na halaga. Tama ka, pinsan. Kaya, hindi na kita susundan. Ano? Hindi ka na sumusunod? 20,000,000 pesos, isang beses. 20,000,000 pesos, dalawang beses. 20,000,000 pesos, tatlong beses. Nabenta na. Maligayang pagbati. Batang Amo Cheng. Una, balak kong bilhin ito para paglaruan ng mga bata sa bahay. Hindi ko inakala na gusto mo talaga ito, cousin. Ipapaubaya ko na sayo. Antique from the Shu Dynasty. Para lang paglaruan. Binibiro mo ako? Ngayon mo lang nalaman? Ikaw, nagloko ka sa akin. Sige, gusto kong malaman kung ang presidente ng Lin Group na malapit ng maglaho, may sapat pa bang pera para makipag-agawan sa akin? Ang pangalawang item para sa auction ay isang incense burner mula sa Li Dynasty. Ang starting bid ay 0. Ang minimum increase sa bid ay hindi bababa sa 100,000 pesos. Simula na. Kilala ko ito. Hindi ba ito ang Phoenix and Ring Boshan burner na pinakagusto ni Empress Dugu, ang founding empress ng Li Dynasty? Sabi nga, nawala na ito sa ibang bansa. Hindi ko inakala na nakabalik na. Tingnan ang gawa. Ang kulay. Talagang tunay ito. Walang duda. Anan, bakit ka nakangiti? Imitation din ba ito? Hindi. Ito nga talaga ang incense burner ni Empress Dugu, ang founding empress ng Li Dynasty. Pero, ginamit ito pang alis ng amoy sa palasyo. Kukunin ko ito, 1,000,000 pesos. Isa itong treasure ng Li Dynasty. 1,000,000 pesos lang ang bid mo? 5,000,000 pesos. Ito na, 20,000,000 pesos. Binigyan ni Mr. Cheng ng 4 na beses ang presyo. Mukhang may tiwala siya sa sarili niyang judgment. Nagbid na si Mr. Cheng. Ano pa ang pag-aagawan natin? Ewan ko lang kung si President Lin ay magbid din. Bakit sila nakangiti? Baka gustong taasan ulit ang presyo ko. Huwag mo silang pansinin. Sinabi ni Master Bayon na ang Star of Fortune ay nagbigay ng basbas sa maharlikang pamilya ng dinastiyang Li. Kung makuha natin ang gamit ng maharlikang pamilya ng dinastiyang Li, baka mapalakas ang luck natin. Kung galing sa Master Bayon, malamang tama. Masyado lang ako nag-iisip. 20,000,000 pesos para sa pampabango ng kubeta. Tatay, tulungan ba nating pataasin ang presyo? Sinimulan ni Cheng Yu sa mataas na presyo para matakot ang iba. Mukhang hangganan na ng kanyang pera. Kung itataas pa, lalong masisira. 20,000,000 una, 20,000,000 pangalawa, 20,000,000 pangatlo. Sold. Binabati kita, Ginoong Cheng. Hindi sumali sa laban si Lin Jingsheng. Walang taste. Pulag siya. Hindi tulad natin na may gabay ng dalubhasa. Paano niya malalaman ang halaga nito?
talagang insensaryo mula sa dinastiyang Lee. Nananatili pa rin dito ang amoy mula 1,000 taon na ang nakalipas. Bakit hindi ko nararamdaman? At parang nararamdaman ko konting baho. Hindi ka pa naliliwanagan. Dapat laging kasama ang kayamanan para umunlad ka. Ay, tama ka. Tinuturing niyang kayamanan ang pabango ng kubeta. Tatay, kailangan nating makuha ito. Hindi ba tayo maghihintay? Hindi na. Alam ko kung ano ang laman nito. May x-ray vision ka ba? Naku, wala akong x-ray vision. Akin ito. Kahit maging abo, makikilala ko. Ang susunod ay mula sa meteoriting bumabagsak mula sa langit ay 2 taon na ang nakalipas. Ano yung meteorite na yan? Paano naging ganito karektanggulo? Hindi kaya hiniwa lang yan. Hindi yan ginawa o inayos ng tao. Natural na ganyan ang hugis nitong bato. At yan ang nakakamangha dito. Kakaiba. Ano naman ang silbi ng pagiging kakaiba? Hindi naman tayo mga researcher. Itong bagay na ito na madumi at kulay abo. Kahit bilhin at ilagay sa bahay, hindi naman maganda tingnan. At hindi natin alam ang mga sangkap nito. Hindi kaya. May radioactive material ito. Oo nga, wag na lang, wag na. Tingnan natin ang susunod. Heavenly Brick, itong bagay na ito. Hindi kaya ito ay isang mahalagang bagay? Gushin, puntahan mo at tanungin si Master Bayon. Si. Oy. Si Master. Sigurado ka? Ito ang bagay na hinahanap mo. Siyempre. Dad, wag mong maliitin ito. Itong heavenly brick na ito. Mukha man itong ordinaryo. Pero galing ito sa langit. Langit? May langit ba talaga sa mundo? Siyempre naman, itong heavenly brick na ito ay aksidente kong nadala nang bumaba ako. Nadala ko nang hindi sinasadya. Little Lucky Star, ngayon may mga magnanakaw ng swerte sa mundo. Ikaw, bumaba ka na at tingnan mo. Ayoko. Hindi ba kayo ang dapat gumawa niyan? Ako ang bahala sa haba ng buhay, hindi sa swerte. Kung papahabain ko ang buhay ng isang sawimpalad, mas mabuti pang hayaan na lang siyang mamatay. Tama. Kung magulo ang swerte sa mundo, magdurusa ang mga tao kung mangyari yan. Hindi mo na maa-enjoy ang milk tea na gawa ng tao. Ano? Paano nangyari yan? Sige na. Para sa masarap na milk tea, ako na. Sa wakas, napababa natin ang batang to. Ha 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 ha. Heavenly brick, heavenly brick. Ito ay tile mula sa langit. Ang spiritual power nito ay higit sa karaniwan. Kaya nitong buhayin ang patay at pagalingin ang mga buto. Sige, ibibid ko ito. Pero hindi ngayon. Ano ang ibig sabihin? Makikita mo na lang. Hindi pa namin na-analyze ang komposisyon ng skybrick na ito. Mahirap tansyahin ang halaga. Kaya naman narito ito sa subastang ito. Simula sa 0 piso. Simula na. Paano ito ibibid? Ano ito? Hindi ko alam. Sumagot na ba ang Immortal Master? Sabi ng Immortal Master. Walang spiritual power fluctuations ang bagay na ito. Isang ordinaryong bagay lang ito. Ang ganda ng pagkakasabi, parang misteryoso. Akala ko kayamanan ito. Hindi interesante. May gustong magbid? Tingnan ko si Mr. Cheng. At si Mr. Lin ay walang interes. Baka ngayon ang unang item na hindi mabibili ay malapit nang mangyari. Miss Jiang, ang reputasyon mo bilang chief auctioneer. Baka masira ngayon. Simula nang pumasok ka sa industriya. Ang unang item na hindi mabibili, di ba? May gustong bigyan ng respeto si Jiang? Bilhin sa base price? Nandito si Mr. Lin at Mr. Cheng. Sino ang maglalakas loob na lumampas sa kanila? Narinig ko na si Mr. Cheng ay kilala si Miss Jiang. Baka, bibigyan siya ng respeto. 100,000 lang. Bilisan mo ang pagbid. Huwag magmadali. Para sa magandang auctioneer, tutulungan ko ito. 100,000. Ay, nagbid siya. Bilisan mo at sumunod. Maghintay muna. Kung maghintay pa, sa kanya na ang skybrick. Kayong mga matatanda talaga. Sumang-ayon kayo pero binawi nyo. Huwag kang mag-alala. Bibilhin ko talaga ito. Salamat sa pagbibigay mo ng mukha sa akin. Ginoong 100,000? Dalawa? 100,000? Si Iwan. Lin Jingsheng, nandidiri ako sa iyo. Mali ang pagkakaintindi mo, pinsan. Bakit hindi ka tumawad ng mas maaga o mas huli? Sa halip ay pagkatapos ko tumawad, saka ka tumawad. Hindi ko napansin. Sige, titingnan ko hanggang saan ang kaya mong makipagkompetensya sa akin.
Arshawan. Arshiwa. San Shivan. Sansiwa. Tigi 1,000 lang ang idinadagdag ni Ginoong Lin sa bawat tawad. Kalmado lang siya, mukhang hindi naman niya gaanong gusto yon. Sa tingin ko, sinasadya lang niyang gipitin si Ginoong Cheng. Nag-aaway na sila. 50万. Ushiwa. 1 million. Sandali. Huwag mo akong pigilan. Tingnan mo ang ekspresyon ni Lin Jingsheng. Ayaw na ayaw niya talaga yon. Sinasadya lang niyang makipagbidding sa'yo. Sige, ganoon na naman ang ginagawa mo sa akin. Tataasan ko ang presyo para sundan niya. Kung talagang magtataas ka ng malaki, siguradong hindi na niya susundan yon. Hindi naman tanga si Lin Jingsheng. Para lang gipitin ako, siguradong susundan niya yon. Mas mabuti ang safe kaysa sa sorry. Mas mabuti ang safe kaysa sa sorry. Ang pinakamahalagang bagay ay ang panghuling item sa auction. Huwag mong sirain ang plano ng master. Siya na nga. 510,000, isa. 510,000, dalawa. May gustong sumunod pa ba? Ginoong Cheng. Hindi ka na sasunod? Anong sasundan ko? Kung gusto ni President Lin, ipagkakaloob ko na lang sa'yo. Tito Pangit, baka wala ka ng pera, ano? Hindi uubra sa akin ang pang-aasar mo, Lin Jingsheng. Akala mo ba mahuhulog ako sa parehong bitag ng 2 beses? Anong gagawin natin, Daddy? Hindi siya nadala. 510,000, tatlo. Sold. Congratulations, Ginawang Lin. Yehey, nakuha ko talaga. Daddy, paano mo naisipan na takutin yung pangit na tiyuhin? Hindi kami magkasundo ni Cheng Yu. Kapag ako ang nagtaas, susunod siya. Kailangan lang siyang pag-isipin para matakot siyang kumilos. Oh, Daddy, ikaw na matanda ay mas matalino ng kaunti kaysa sakin. Ang swerteng bata. Siyempre naman. Kung mas bobo pa ako sa'yo, sayang lang ang mahigit 30 taon kong buhay. Pero, parang ordinaryo lang tong hawak kong brick. Sigurado ka bang ito ang hinahanap mo? Bagay mula sa langit, hindi basta mauunawaan ng mortal. Daddy, masyado ka pang inosente. Kailangan ng kapangyarihang makalangit para maipakita nito ang hiwaga. Oh. Panoorin mo? Si Lin Yingsheng. Mukhang nahihirapan pa sa 500,000 pesos. Mukhang naubusan na talaga ng pera ang pamilya Lin. Sinubukan niya akong dayain, pero siya ang naipit. Tingnan nyo. Ano yun? Parang galing sa direksyon ni President Lin. Ito kaya ay ang Panguston at Lindsay Jade. Magandang araw, President Ga. President Chiji. President Ge ng Appraisal Association. Hindi ba't 5 taon na siyang nagretiro at hindi na nag-appraise? President Lin, yung hawak niyo pong Lindsay Jade, pwede ko po bang tingnan? Lingzi Jade? Ito po ba yung tinutukoy nyo? Tong brick na ito? Presidente Ge, sinasabi mo ba na ang hawak ni President Lin ay Lindsay Jade? Tama. Iyan nga. Ano ang Lindsay Jade? Hindi mo alam ito? Iyan ay personal na pinatunayan ng 5 Blessings Divine Doctor. Sapat na upang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. Isang mahiwagang halamang gamot. Ganoon ba talaga kahiwaga? Presidente Ge. Kung hindi dahil sa personal kong naranasan. Hindi rin ako maniniwala. Ang maliit na batong ito. May ganito kalakas na kapangyarihan pala. Noong araw, ako ay may malubhang sakit, walang gamot na makatutulong. Balak kong pumunta sa malalim na bundok upang wakasan ang aking buhay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakakuha ako ng isang piraso sa bundok, Lindsay Jade na kasing laki ng kuko. Ito ang sinabi ng 5 Blessings Mystic Doctor. Lindsay Jade, ibinigay ko ito. Sa 5 Blessings Divine Doctor, hiningi ko sa kanya na gumawa ng gamot para sa akin. Pagkatapos noon, ako ay unti-unting gumaling araw-araw. Nabuhay hanggang ngayon. Ako ay masigla. Ang kasing laki ng kukong ito, Lindsay Jade, ay kayang gamutin ang malubhang sakit. At ang hawak ni President Lin ay kasing laki ng palad. Kaya hindi ba? Imposible! Malinaw na sinabi ng maestro, ito ay isang ordinaryong bato lamang. Anong Lindsay Jade? Sa tingin ko, ito ay Yunding Auction House at Treasure Appraisal Association. Isang magkasanib na hype scheme lamang. Binatang Cheng, maaaring hindi ka magtiwala sa Yunding. Ngunit hindi mo maaaring insultuhan ang aking profesional na integridad. Ako, sige, handa akong manumpa sa karangalan ng aking buhay. Ito ay Lindsay Jade. Tama. Hindi ba ito ang Tianjuan? Paano ito naging Lindsay Jade? Kahit isang butil ng buhangin mula sa langit, nahulog sa mundong ibabaw, ay maaaring maging isang pambihirang kayaman.
Ang reputasyon ni Chairman Ge sa pag-aapraisal ay talagang kilala. Posible bang nagkamali ang master? Anong master yan? Matagal na kaming nag-aalay sa pamilya Cheng ni hindi pa makilala ang isang Jade Lingji. Ginoong Cheng, paano naman ang mga kayamanan natin? Oy, Chairman Gi, maaari po bang tingnan ninyo kung ito ay tunay? Ang gawa ng basong ito ay medyo kakaiba. Ito ang pinakamakatotohanang pekeng, Shu Dynasty Dragon Jade 8 Curved Cup na nakita ko. Ano? Peke, Chairman Ge, ito ay binili namin sa inyong Yunding auction. Ang Yunding ay nagbebenta ng pekeng antigo. I-refund. Gusto kong i-refund ito. Hoy, Ginoong Cheng, kalmahan mo lang. Ang sinabi ko lang ay peke ito. Hindi ko sinabing. Hindi ito antigo. Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mong panagutan? Ito nga ay peke. Ngunit ito ay ginaya ng mga artisan ng Shu Dynasty sa parehong panahon ng paglitaw ng 9 Curved Cup. Kaya, antigo pa rin ito. Ano? Ito naman, peke rin ba ito? Ito ay tunay. Ito nga ay ginamit ng royal family ng Ming Dynasty. Ang Phoenix Bird Holding Ring Motion Sensor. Sabi ko na nga ba, napakagaling talaga ng mata ng master. Gayunpaman, naalala ko, ang bagay na ito ay inilagay ng royal family ng Ming Dynasty sa palikuran para tanggalin ang amoy. Ano? Nakakadisgrasya. Ikaw ang magdala nito. Ayoko! Mababahuan ako! Ikaw ang magdala. Ito ay 20 milyon. Ikaw na babaeng gastador. Ikaw ang hindi nakahawak ng maayos, tapos ako ang sisi? Pulutin mo. Ako? Ayoko! Papa, nakabili na tayo ng gusto natin. Umalis na tayo. Oh, see. Hoy, sandali. Presidente Lin. Maaari po bang ibenta ninyo sa akin ang jade na ito? Mag-aalok ako ng 50 milyon. Ang pagkakaroon ng Jade Lingzi ay parang pagkakaroon ng pangalawang buhay. Ano ang 50 milyon? Mag-aalok ako ng 100 milyon. Mag-aalok ako ng 200 milyon. President Chiling, mag-aalok ako ng 300 milyon. Mag-aalok ako ng 400 milyon. Ibigay ninyo sa akin. Mag-aalok ako ng 500 milyon. 600 milyon. 800 milyon. 1 bilyon. Ako. Pwede pa akong magdagdag. Sa akin. Tigil. Nakikita naman ng lahat ang estado ng mga mata ko. Kailangan ko ang Ganoderma Jade na ito. Hindi ibebenta. Manager Lin. Mga ginang at ginoo, magpapadala ang aming guild ng mga bodyguard para samahan ang mga binili at ang mga bumili hanggang sa ligtas na makauwi. Kung may nais makipagnegosyo, gawin ito ng pribado. Ay, kung alam ko lang na Ganoderma Jade pala ang basag na batong ito. Sana binili ko na. Anong silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Manager Lin ang nakaisa ngayon, di ba? Kainis. Bakit wala akong kapalad na katulad ng sa kanya? Hindi. Hindi ako ang swerte. Ang batang ito sa tabi ko, ang nagdala ng swerte sa akin. Kung gagamitin ni Lin Jingsheng ang Ganoderma Jade para makakita, edi nabigo na ang lahat ng plano natin? Young Master Cheng, ano na ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Tinatanong mo ako? Dali, puntahan mo yung matandang yon at tanungin. Pinabili niya tayo ng mga basurang ito. Ano ba talaga ang balak niya? Kailangan kong sabihin agad kay Master. Ang paglitaw ng Ganoderma Jade. North Cloud Kingdom Jadeite Forbidden Step Ring. Chen Dynasty Green Jade and Glass Flower Vase. Shi Dynasty Phoenix Crying to the Sky Golden Silk Nanmu Ornament. Ayan. Walang mali sa isa man. Maaari ka nang magtapos sa pagsasanay. Ganito na ang kalagayan ko. Paano pa ako makakalabas? Huwag mawalan ng pag-asa. Kapag nahanap natin ang Ganoderma Jade, magagamot na ang mga sugat mo. Hindi mo ba gustong gumaling ng maaga? Para makita ang iyong mga mahal sa buhay? Ang Ganoderma Jade ay bihira at hindi basta-basta nakukuha. Paano pa ito madaling makuha? Master, lumitaw na ang Ganoderma Jade. Paano may nahuli ka bang kapaki-pakinabang na espiritu? Siyempre naman. Kapag ako na ang kumilos. Wow, sa kinang pa lang,
Kitang-kita na hindi ito ordinaryong bagay. Napakaganda. Ang mga mata ni Jing Sheng ay maliligtas na. Lola, paupuin mo si tatay nang nakapalupot ang mga paa sa kama. Gagawa na ako ng gamot mula sa ling si Jade para matulungan si tatay na alisin ang masamang hangin. Sige, ihahanda ko na. Tatay, inumin mo itong gamot na ito. At gagaling ka na sa lahat ng sakit mo. See ya. Tatay, anong nangyari? Tatay, gumagaan na ba ang pakiramdam mo? Anan? Tatay, nakakakita ka na ba talaga? Tatay, nakakakita ka na ba talaga? Yehey! Isang tagumpay. Talagang ako lang ang aasahan. Hoy, An-An. Hmm? Bakit kumikinang ang iyong jade pendant? Mabuting estudyante. Sino ang nagsasalita? Tatay, huwag kang matakot. Boses iyon ng aking guro. Ako ang guro ni Anaan. Ako ay gumagamit ng tinig na naglalakbay ng malayo upang makipag-usap sa inyo. Guro, nami-miss na kita. Kailan ba talaga ako makakabalik? Ngayon na, anak nakumpleto mo na ang iyong mga merito. Maaari kang umakyat sa bundok anumang oras. Magsisimula kang muli sa pagsasanay. Alis na si An-An. Anak, babalik ka ba? Guro, maaari ba akong hindi muna ako babalik? Siyempre, pwede. Kung ganon, kapag gusto mo nang bumalik, sabihin mo na lang sa akin. Siya? Guro, nasaan si Anan? Kailan siya babalik? May isa pa siyang pagsubok na hindi pa nalalampasan. Hindi pa ito kumpleto ang mga merito. Maghintay ka muna. Ano? Hindi ba mas dapat natin siyang sunduin? Baba na ako ng bundok para hanapin siya? Kung gusto mo siyang saktan, sige, bumaba ka. Guro, ano ang ibig sabihin nito? Lahat ay may hirap. Tanging sarili mo ang makakaligtas sa iyo. Mahaba pa ang daan ni An-An. Anan, hindi ka na aalis? Hindi na. Gusto kong manatili sa piling ni Lola at Daddy. Kasama kayo. Ang ganda. Basta hindi ka aalis. Ito ay magiging tahanan mo. Magpakailanman. Daddy, ang cheesy mo naman. Anan, ang iyong jade pendant. Bakit naging puti? Oh, puti talaga ito dati. Dahil lang kulang ang aking mga merito. Naitim ito dahil sa masamang swerte. Kakabinyag lang ito ng mga merito. Ngayon, bumalik na ito sa dati. Parang pamilyar ang jade pendant na ito. Jing Sheng. Daddy, bakit ka nawala sa sarili? Parang ito ang jade pondan niyan yan. Binigay sa akin ni Master. Sabi ni Master, noong mahanap niya ako, suot ko na ito. Master. Saan ka nila nahanap? Aray! Daddy! Ang dami mong tanong! Sabi ni Master, nahanap nila ako sa Linhai City. Linhai City? Malayo iyon sa Jiangzhou City kung saan nangyari ang aksidente. Nagkataon lang ba talaga? Daddy, bakit naman nawala ka na naman sa sarili mo? Wala lang. Siguro nag-iisip lang ako ng sobra. Pero yung jade pendant ni An-An talagang halos magkamukha nung kay Nyan-Nyan. Paano kung si An-An nga talaga si Nyan-Nyan? Kahit na ako ay cute, maganda, at kaakit-akit. Hindi mo naman dapat ganito ako titigan. Ang ating An-An, ang pinaka-cute, pinaka-maganda, at pinaka-kaakit-akit. Kung siya man o hindi, malalaman natin pagkatapos ng pagsusuri. Ying Sheng, gumaling na ang mata mo.
Ay naku, An-an, aking mahal. Ikaw talaga ang munting swerte ng pamilya natin. Ako naman talaga ay munting swerte. Oo, si An-an ang pinakamagaling na munting swerte. Dahil sa'yo, ang pamilya natin ay wala nang masamang mangyayari. Hahaha. Lola, nakakakilig ka naman. Oh, hahaha. An-an, tingnan mo. Iyon ang handa ni Lola para sa'yo. Isang salo-salo para sa tagumpay mo. Lahat iyan ng paborito mong pagkain. Yehey! Ano iyon? Pinaghihinalaan kong si An-an ay si Nyan-Nyan. Ano? Kinuha ko ng palihim ang buhok ni An-an. Dalhin mo ang 2 hibla ng buhok na ito para magpa-test. Mabuti na rin. Kahit ano pa ang mangyari, kailangang matest muna para mapanatag ako. Bago lumabas ang resulta ng test, huwag mo na sabihin kay An-an, man, para hindi masayang ang saya. Naiintindihan ko. Ako mismo ang bahala dito. Oo nga pala. Maghanda ka na rin sa isip mo. Sakaling hindi si An-an ang... Huwag kang mag-alala. Sa puso ko, si An-an ay parang tunay kong anak na. Ano man ang resulta ng test, siya pa rin ang anak ko magpakailanman. Daddy, yung may magic na cartoon, ano ulit ang tawag? Gusto ko panoorin. Elf Ye Luoli. Oh, yata. Hahanapin ko para sa'yo. Ying Sheng. Naipadala na ang buhok para sa pagsusuri. Pinakamabilis, 48 oras lang, ay may resulta na. Siya. Kung tunay nga bang anak ko si An-an, sa makalawa ay malalaman na. Ma'am, Boss Lin, bumalik na po ang young mistress at ang bata. Ano? Jingsheng, Inay, ang tagal nating hindi nagkita. Kakaiba. Yung mukha nitong tiyahin, bakit parang ang tigas tingnan? Anak, panaginip lang ba ito? Umuwi na sina Nian at Qingyan. Anak, Ching yan. Hindi ba't namatay ka ba sa pagsabog? Ang pagsabog na iyon, hinawakan ko si Nian at tumalon sa bangin. Buti na lang may magsasakang sumagip sa amin, kaya nakaligtas kami. Tawagin mo na si Papa. Papa! Mabait na bata. Ang laki-laki mo na. Ching yan. Nito mang mga nakaraang taon, bakit hindi mo ako hinanap? Papa, huwag mong sisihin si Mama. Hindi ayaw kahanapin ni Mama. Para mailigtas ako, nasaktan ang ulo niya hanggang sa nakalimutan niya kung sino siya. Pasensya na, Jingsheng. Ganoon nga ang nangyari, tulad ng sinabi ni Nian. Kamakailan ko lang naalala. Ako si Ji Qingyan. Asawa mo ako. Hindi mo kasalanan ito. Kasalanan ko. Hindi ko nakilala ang tunay na ugali ng tao. Hindi ko agad nalaman na binayaran ang driver. Kaya nasaktan kayong mag-ina. Okay lang. Mahalaga nakauwi kayo. Nakauwi na kayo. Jingsheng, matagal tayong hindi nagkita. Ayaw mo ba akong yakapin? Papa, sino siya? Bakit siya nandito sa bahay natin? Si An-an yan. Akin siyang inaanak. Halika, tawagin mo siyang ate. Ayoko ng ate! Ayoko ng ate! Yan, makinig ka. Anak din ni tatay si An-an. Tawagin mo siyang ate. Ayoko ng ate! Palayasin niyo siya! Anong sinasabi mo? Mag-sorry ka agad kay ate. Ayos lang. Pwede naman sa susunod na lang tawaging ate. Oo nga. Kakakilala lang kasi. Syempre medyo mahihiya pa. Kapag nagkasundo na ang dalawang bata, magiging maayos din ang lahat. An-an, pasensya na ha. Matagal nang independente si Nyan. Hindi pa siya sanay na may kapatid. Tama na. Huwag na tayong mag-usap dito sa pinto. Pasok na tayo sa loob para makilala na rin ni Nian ang kanyang bagong tahanan. Aray. Nian, dahan-dahan, baka ka mahulog. Sa probinsya kasi kami tumira ni Nyan. Hindi pa siya nakakaranas ng ganito kagandang bahay. Huwag kang mahiya ha.
Siyempre naman hindi. Bahay din ito ni Nian Yan. Nian Yan, pumili ka ng kwartong gusto mo. Sige. Ay, kawawa naman talaga ang buhay ng aming nyanyan. Hindi tulad ni Anan, na laki sa pagmamahal mo. Hindi naman. Kakakarating ko lang din dito. Sasabihin ko sa'yo, dati, sa bundok ako natutulog kasama ang aking guro. May mga lobo pa sa gabi. Xingyan, ang pagkukulang ko sa iyo at kay Nian Yan, gagawin ko ang lahat para mabayaran. Wala itong kinalaman kay Anan. Huwag ka ring mahiya. Jingsheng, hindi ko ibig sabihin yon. Jingsheng, Naiintindihan ko. Wala rin akong ibang ibig sabihin. Ganito ba talaga si Xingyan dati? Baka nang nawalan siya ng memorya, pagkatapos mahulog sa bangin, nagbago rin ang kanyang ugali. Tatay, nanay, halika kayo. Anong nangyari? Tatay, nanay, ang daming laruan sa kwartong ito. Dito ako gusto tumira. Sinungaling si Papa. Kanina pa, pinapili pa nga ako ng kung ano ang gusto ko. Nene, makinig ka. Sinabi na nga ni Papa, kwarto ito ni Ate Anan. Pumili ka na lang ng iba. Ate Anan, laging si Ate Anan ang masusunod. Ayoko sa kanya. Nene, buksan mo ang pinto. Ayoko, ito ang kwartong gusto ko. Ayos lang, Daddy. Kung gusto ito ni Nene, ibigay na lang natin sa kanya. Anong ibibigay? Sa'yo ito. Sa'yo pa rin. Paglabas ni Nene, kakausapin ko siya ng maayos. Jingsheng, pasensya na. Kasi lumaki si Nene sa probinsya, kasama ako. Kasalanan ko. Hindi ko siya naiturong mabuti. Kasalanan ko. Hindi ko kayo nahanap ng mas maaga. Mula ngayon, ang mga kulang na pag-aaral ni Nene, pupunan ko ng maayos. Sabi ni Tita, kapag ninakaw ko ang agimat ni Ate Anan, si Daddy Lin ay magiging daddy ko na talaga. Hindi na ako magiging batang kalye na walang nagmamahal. Aray, Nene! Anong nangyari sa'yo? Nene! ayos lang, nadulas lang ako. Yung pantaboy magnanakaw sa bag ko. Nyanya! Pinapunta ako ni Daddy. Ayoko ng tulong mo! An. Wala po, Daddy. Yan. Bakit ka ganyan? Hindi mo ba alam ang tamang asal? Mag-apologize ka sa ate mo. Nahulog ako nga. Daddy, alam mo lang ang pag-aalaga sa Ate Anan. Lin Yingsheng, ano ba? Bakit mo sinisigawan ng bata? Oh, ang nyanyan ko. Hindi kasing galang ng anan mo. Gusto ba niya yon? Wala siyang ama na nagmamahal sa kanya mula pagkabata. Kung hindi siya magiging matapang, wala siyang pagkatao na. Pasensya na. Hindi ko ibig sabihin yon. Nyen. Nasaan ang sugat mo? Pakita mo ang kamay mo. Ikaw ang daddy ni Ate Anan. Hindi ikaw ang daddy ko. Ikaw at An ay mga anak ko. Ayoko, umalis ka. Yan, ate. Ito ang gamot na ginawa ng master ko para sa akin. Kapag sumasakit, uminom ka ng isa, hindi nasasakit. Ayoko ng peke mong kabaitan. An. Hindi sinasadya ni Nyanyan na masira ang bote ng gamot mo. Pero yung mga pekeng gamot mong yan, huwag mo nang bigyan si Nyanyan. Baka masira ang tiyan niya. Peke yan. Gawa ito ng master ko. Xingyan, nagkakamali ka kay An. Wala siyang masamang intensyon. Oo nga, ang mata ni Jingsheng, si An ang gumamot. Napakagaling ni An sa panggagamot. Yingsheng, hindi yon ang ibig kong sabihin. Alam mo naman, mahina ang katawan ni Nyan. Lahat ng gamot ay may kemikal na nakakapinsala. Tama ka rin, pero bata pa naman siya. Normal lang na mabangga o masugatan. Lagyan lang ng konting gamot, okay na yan. Kakabalik lang ni Nyan, nahihiya pa. Ako na ang maglalagay ng gamot sa kanya mamaya. Si, Anan, kunin mo na lang itong gamot. Oo nga pala, gutom na kayo siguro? Lutuan ko kayo ng 2 ulam. Maligayang pagdating sa bahay, Nian at Xingyan. Sige, salamat inay. Nyan, anong kartoon ang gusto mong panoorin? Tatay ang pumili para sa'yo. Umalik na ang tunay na anak ni Daddy. Dapat na rin ba akong umalis? Amoy sunog. May masamang espiritu na dumaan. Pero kanina, si Nyan lang ang pumasok sa kwarto ko. Siya kaya?
Hala, may nangyari kay An-An. Buti na lang. Wala namang malubha. Ang pag-asa sa hula ng sobra. Masama rin yon. Kain na. An-an, kain na? Kain na? An-an? Nasaan si An-an? Nasa kwarto pa rin ba si An-an? Jingsheng, ano sa palagay mo? Baka dahil bumalik si Nian Nian, kaya si An-An ay nagkukubli sa kanyang kwarto. Hindi. Hindi ganoon si An-an. Tatawagin ko siya. An, An-an, anong nangyari? ma, nawala ng malay si An-an. Tawagan mo ang doktor. Si. Mabuti na lang at handa ako. Gustong hulaan ang kapalaran ko? Wala kang karapatan. Ginoong Lin, base sa paunang pagsusuri, ang katawan ni Binibining An-An ay walang nakitang problema. Eh bakit siya nawalan ng malay? Hindi pa malaman sa ngayon. Kailangan hintayin ng detalyadong resulta. Nawalan ng malay ang pesteng. 2. Isang bihirang pagkakataon ito. Kapag itong mahiwagang bagay na ito ay itinanim ko sa kanyang katawan, hindi na siya magigising pa. Aray, Xingyan, anong nangyari sa'yo? okay lang ako. Nadulas lang ako sa patag. Buisit, may anting-anting pala tong batang to. Mali ang plano ko. Paano ka nadulas sa patag? Mag-ingat ka. Okay lang ako. Pero hindi pa nagigising si An-An. Nag-aalala ako. Sabi ng doktor, katawan ni An-an ay wala namang problema. Dapat matagal na siyang nagising. Yingsheng, sa tingin mo, baka dahil bumalik si Nian Yan, kaya si An-An sinasadya lang para makuha ang atensyon mo. King Yan, mula nang bumalik ka, masyado kang nag-iisip. Hindi ka ganyan dati. Jingsheng, mag-isa kong pinalaki si Nian Yan. Kung hindi ako nagbago, matagal na sana akong ginutay-gutay. Alam ko, nagagalit ka para kay Nian Yan. Akala mo inagaw ni An-an ang pwesto niya, pero anak ko rin si An-an. Hindi ko hinihiling na pantay ang trato mo. Pero yung mga ganyang salita, huwag mo nang ulitin. Pasensya na. Mali ang sinabi ko. Jingsheng, Qingyan, may kinainan kayo. Kain na kayo. Ako na ang bahala kay An-an. Ma, hindi ako gutom. Ikaw na lang. Kumain na ako. Kumain ka na. Kapag busog ka, mas may lakas kang mag-alaga kay An-an. An-an, gising ka na! Gising ka na! Gising ka na! Gising ka na! Daddy, Kumusta? May masakit ba sa'yo? Oo nga. Sinian yan? Oh. Si Nian Yan na bata, hindi ko alam kung saan nagpunta. Tatawagin ko siya. Master, bakit po kayo nandito? Yung tanga? Ayan, nandyan. Narinig kami nung tangang yon na papatayin si Lin Jingsheng, kaya sinadya niya akong harangan. Natakot akong makagulo siya, kaya pinatulog ko na lang. Ang tanga talaga. Itinuring na nga niyang tunay na ama si Lin Jingsheng. Kapag nagtagumpay tayo, malalagas ang pamilya Lin, at mapapasa atin na ang lahat ng kanilang ari-arian. Master, Sienna, bilisan mo na. Gustong-gusto ko nang makita ang mga tanga sa pamilya Lin na maghirap. Hoy, huwag kang magmadali. May isa pang bagay na kailangan mong gawin. Mag-isip ka ng paraan para mapalitan ni Lin Jingsheng ang dalawang singsing na ito. Sa ganun, sa atin mapupunta ang mabuting gawa, at sa pamilya Lin naman ang kasalanan. Daddy, Lola, pakiramdam ko, may kakaiba kay Nian Yan. Bakit mo nasabi? May anti-theft spell yung maliit na bag na dala ko, at may gumalaw doon. Si Nian Nian kaya? Baka hindi sinasadyang nahawakan ni Nian Nian? Posible rin yun. Pero hindi pa ako sigurado. Daddy, Lola, bigay niyo sa akin ang kamay niyo. Ano to? Itong spiritual seal na ito ay magpoprotekta sa inyo. Daddy, bakit namumutla ka na naman? Gumamit ka na naman ng iyong kapangyarihan? Daddy, kamusta ka na? Hindi kailangan ni Daddy at ni Lola na protektahan mo kami. Ang kaligtasan mo ang mas mahalaga sa amin. Pero
Pero okay na ako ngayon. Hindi pa rin pwede. Magpahinga ka ng mabuti. Huwag kang magpapagala-gala. Humiga ka. May iniwan akong seafood congee para sa'yo. Matulog ka ng mahimbing ha? Napakabuti ni Daddy at ni Lola. Hindi ko hahayaang saktan sila ng sinuman. Kahit pa sariling anak ni Daddy, hindi pwede. Daddy, gumaling na ako. Buhay na ako. Ayos lang. Huwag kang masyadong magpasikat. Daddy, nasaan si Lola? Nasa kusina si Lola. Noong nahilo ka, hindi mo kinain. Ngayon, si Lola. Ipapakita sa'yo ang kanyang galing. Sige, puntahan ko si Lola sa kusina. Tingnan ko kung ano ang masarap na niluto niya. Lola? An-an, anong ginagawa mo rito sa kusina? Lola, medyo gutom na ako. Gusto ko lang makita kung ano ang niluluto para sa hapunan. Malapit nang maluto. Lumabas ka na. Baka ka mahirapan sa usok. Sipo. Ang hirap kalaban ng batang to. Kailangan ko siyang paalisin. Anan, ito ang paborito mong sweet and sour spare ribs. Tikman mo. Ayos lang po, Lola. Hayaan muna nating kumain si Nian. Napakabait mo talaga, Anan. Niyan, tikman mo kung gusto mo. Salamat, Ate Anan. Tingnan mo. Ang ganda ng samahan ng dalawang batang to. Yung nangyari noong araw, nagalit na si Master Bai Yunshian. Kung mauulit pa, ibabalik talaga kita sa orphanage para maging batang kalye kang walang nagmamahal. Tita G, alam ko na po ang pagkakamali ko. Huwag mo po akong paalisin. Siya, bibigyan kita ng pagkakataong magbayad sala. Mamaya, sa oras ng pagkain, ilagay mo ang pulbos na ito sa iyong chopsticks. Naiintindihan mo ba? Opo. Nian, anong nangyari sa'yo? Niyan, tawagin ng doktor, Traspa. An, ikaw ang naglason kay Nian. Hindi ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Bukod kay nanay, ikaw lang ang pumasok sa kusina. Pero hindi mo mapapatunayang ako ang naglason. Ito ang sintomas ng pagkalason. An, hindi kaya hindi sinasadya na may nailagay ka sa pagkain? Daddy, hindi ka rin naniniwala sa akin? Ako. Jingsheng, malapit nang mawalan ng malay si Nian. Ngayon, siguradong papaalisin ni Lin Jingsheng ang batang to. Pagkatapos, ang pamilya Lin ay lubusan ng masusubaybayan natin. Kakagaling lang namin magpa-induce ng pagsusuka sa pasyente. Wala na siyang malubhang problema. Salamat. Ma, Jingsheng, tingnan ninyo. Sabi ko na nga ba, ang batang yon ang may kagagawa nito. Simula nang bumalik si Nian, laging pinag-iinitan siya ni An. Hindi ako naniniwala. Kumain din naman ng sweet and sour pork si An. Kung siya ang naglason, bakit walang nangyari kay An? Baka naman, naunang uminom siya ng antidote. Sa murang edad, ganito nakasama ang kanyang pag-iisip. Paano natin pwedeng iwan ang ganoong klaseng tao sa tabi ni Nian? Kasalanan ko lahat. Palagi ko lang inaasikaso si Nian. Hindi ko nabalansi ang nararamdaman ni An. Kaya't nagawa niya ang malaking pagkakamaling ito. Jingsheng, hanggang ngayon, ipagtatanggol mo pa rin ba ang batang yon? Kung alam ko lang na mapapahamak si Nian sa pagitan ng buhay at kamatayan, dapat pinatay ko na lang siya sa probinsya at hindi na pinabalik. Tama na. Anak ko rin si An. May pananagutan din ako sa kanyang pagkakamali. Papatnubayan ko siya ng maayos. Huwag ka nang magsalita. Lin Jingsheng, kung ipagtatanggol mo pa rin ang batang yon, huwag mo na kaming tanggapin ni Nian. Yingsheng! Kailangan kong paalisin ang batang yon. Hindi ko pwedeng hayaang sirain niya ang plano ko. Dapat ko bang sabihin kay Daddy? Pero hindi naman ako pinaniniwalaan ni Daddy. Nandito po ba si President Lin? Wala po si Daddy. Wala pala. Ano po ang kailangan ninyo kay Daddy? Nene, humihingi ako ng gamot. Pakiusap, tulungan mo akong hanapin si President Lin. Pwede ba? Gamot? Anong gamot? Lingziyo. Wala namang sakit o problema ang katawan mo. Sa totoo lang, para sa kahabag-habag kong anak na babae ako humihingi. Mahina ang ugnayan mo sa pamilya. Walang swerte sa pagkakaroon ng anak sa iyong kapalaran. Saan nanggaling ang anak na babae? Bakit mo nalaman iyon, kaibigan? Ang batang ito ay hindi talaga akin sa dugo.
Siya ay aking ampon na anak. 5 taon na ang nakalilipas, pumasok ako sa bundok para maghanap ng mineral. Nang bigla kong nasagip ang isang dalaga. Dalaga? May hininga pa. Limang taon na ang nakalilipas. Noong 5 taon din ang nakalipas, na aksidente ang daddy. Mahina ang aking ugnayan sa pamilya, at sakto naman, ang dalagang iyon ay nasiraan ng mukha at nawalan ng memorya. Hindi mahanap ang kanyang pamilya. Kaya tinanggap ko siya bilang aking ampon na anak. Sayang lang, nasira ang kanyang mukha, at ayaw na niyang lumabas para makipagkita sa iba. Ano ang pangalan ng iyong anak? Alam lang niya na sa kanyang pangalan may salitang yan. Kaya tinawag ko siyang Ayan. Sapat na ang isang salita para malaman. Hayaan mong magsagawa ako ng pagsusuri. Kakaiba, bakit hindi ko makalkula? Hindi ko talaga matiis na makita ang aking minamahal na anak na nalulungkot. Nais kong gumamit ng Lingzi Jade para pagalingin siya at buksan ang kanyang puso. Kaibigan, tulungan mo akong makipag-ugnayan kay Boss Lin, okay ba? Magkano ang kailangan? Bibigyan ko. Paumanhin, naubos na namin ang Lingzi Jade. Ano? Sina, ganun talaga ang tadhana. Nakakaabala na ako. Paalam. Teka muna. Sandali lang. Babalik ako para kunin ang aking bag. Okay, nasaan ang pasyente? Tara na. Tara na. Binibini. Ayaw ni Ayan sa mga hindi niya kilala. Pasok ako muna para sabihin sa kanya. Hintay ka lang. Babalikan kita. Si... Ayan. Ayan. Ingat. Ang yakap na ito. Napaka-warm. Ayos lang ba kayo, bata? Huwag mo tingnan. Pangit. Hindi pangit. Maganda ang tita. Hindi mo na kailangang mag-aliw sa akin. Gaano kakilabot ang mukha ko. Alam ko. Ayan. Binibini. Ayos lang ba kayo? Ayos lang. Ayos lang din ako. Salamat sa tita. Kanina, parang inahing manok na nagbukas ng mga pakpak para protektahan ako. Astig. Binibini. Ito ang sinasabi ko sa'yo, ang aking ampon na anak. Ayan, ito ang hinire ko para gamutin ang sakit mo, ang batang doktor. Tita, isang beses mo na ako nailigtas. Ang sakit mo, ako ang bahala. Gaano ka na ba katanda? Para maggamot na? 5 taon at kalahati na ako. 5 taon at kalahati. Palagi kong naiisip, kung may anak ako. Tita, huwag mo akong maliitin. Ang mata ng daddy ko, ako ang nagpagaling. Ang daddy mo? Ang tinutukoy ng batang kaibigan ay si President Lin Jingsheng. Lin Yingsheng. Pangalan? Parang pamilyar din. Tita, hayaan mo akong tingnan ang pulso mo. Hindi na. Ang mukha ko, kahit mga dalubhasang doktor, ay hindi na ito maayos. Kahit anong pagsusuri sa pulso. Tita, ang peklat sa mukha mo, ako ang makakapagpagaling. Ang mga peklat sa buong katawan mo, ako rin ang makakapagpagaling. Tita, magtiwala ka lang sa akin. Bakit? Kapag nakikita ko ang tita na hindi masaya, parang hindi ako makahinga sa puso ko. Si? Ayos! Yan ang tamang gawi, sinabi ng master ko. Huwag kang matakot magpagamot. Ano ang resulta? Walang problema. Mabilis lang, gagaling na yan. Talaga? Hindi mo lang ako pinapatahan, diba? Pampatahan o totoo, kapag gumaling na, malalaman mo. Batang kaibigan, naniniwala ako sa'yo. Sa totoo lang, wala nang ibang pagpipilian ko, kundi ang magtiwala sa'yo. Gamutin mo lang. Anong mga halamang gamot ang kailangan? Sabihin mo sa akin. Ang mga halamang gamot na kailangan ko, wala sa inyo. Paano nangyari yan? Ang yundingge ko, lahat ng bagay ay meron. Mga pambihirang bagay, napakarami, lahat meron, maliban sa Lingziyu. Kahit hindi Lingziyu.
pero halos kapareho na ng Lingziyu. Ang halamang gamot na kailangan ko, ang master ko lang ang meron. Ang master mo? Oo, ang master ko ay ang 5 Blessings Immortal. Ano? 5 taon ko siyang hinahanap. Ang 5 Blessings Immortal na hindi ko mahanap. Master mo siya? Jingsheng, may problema. Wala na si An-An. Ano? Sabi ni Manager Wang. Dinala niya lahat ng gamit niya. Jingsheng, ayaw na ba sa atin ni An-An? Kasalanan ko, sinungitan ko si An-An noon. Tinakot ko si An-An, kaya siya umalis. Nanay, magpadala ka agad ng tao. Ano man ang mangyari, hanapin si An-An. Kaya pala ganito ka. Bata pero matalino. Galing ka pala sa Wu Fu Xuanyi. Ang mukha ko talagang malulutas. Ano ang ibig sabihin ng talagang malulutas? Nandito ako, sigurado. Guro, makipag-ugnayan ka agad sa Wu Fu Xuanyi. Anong mga halamang gamot ang kailangan? Magkano ang gagastos? Ibibigay ko lahat. Siya. Anong hinahanap mo, Guro? May gamit ba para sa pagpapadala ng mensahe sa malayo? Hindi ko inakala na sa mundo may ganitong bihirang bagay. At Maghintay kayo. Ay, nahanap. Teleponong pantalon? Oo nga, ang bagay na ito, hindi kailangan gumamit ng espiritual na lakas. Makapagpadala ng mensahe sa malayo, mas madaling gamitin kaysa sa mga anting-anting. Talagang binabago ng teknolohiya ang buhay. Panganay na kapatid, pangalawang kapatid, pangatlong kapatid. Nahanap na, Guro. Nahanap na ang Manager Lin. May nagsabi, dinala ni Director G ng Yundingge si Miss Anan. Dinala. Sige, pupunta ako ngayon sa Yundingge. Iuuwi ko si Anan. Gusto mo na naman akong hadlangan? Hindi naman, Jingsheng. Naisip ko na rin. Baka nga hindi si An-An ang naglason. Ano ang gusto mo? Jingsheng, nagpagawa ako ng magkapares na singsing para sa iyo. At may good luck charm din. Sabay tayong magsuot. Okay lang ba? Mag-asawa tayo. Dapat lang. Anong nangyari? Wala. Naalala ko lang, kanina kasi nahulog ako. Medyo madumi ang kamay ko. Ano ba yan? Okay lang yon. Halika, ako na ang maglalagay para sa iyo. Wag na! Ito kasi ay mula sa puso mo. Hindi pwedeng madumihan. Ilagay muna natin dito. Mamaya ko na isusuot. Sige, tandaan mo. Isuot mo, ha? See ya. Guro, Anak, anong kailangan mo sa akin? kulang ako ng ilang halamang gamot. Pwede mo ba akong padalhan, Guro? Siyempre naman, maliit na bagay lang yan. Anong kailangan mo? Sabihin mo. Kailangan ko ng 1,000 taong ginseng. Snow Lotus ng Tianshan, Jade Marrow Lingzi, Pearl Snow Lotus Fruit, at saka... Hoy, anong sinasabi mo? Masama ang signal dito ah. Naku, Guro, gusto ko lang kasing mag-ipon ng maraming mabuting gawa para maging good luck charm ako, di ba? Pakiusap na. Itong walang hiyang, 2. Gusto mo bang patayin ang iyong guro? Guro, kung hindi mo ako padadalhan, uuwi na lang ako para kunin at dadalhin ko pabalik ang lahat ng malas. Ay sige na nga, sige na. Talagang mapagpahirap ka. Hintayin mo. Pagbalik ko, ipapadala ko sa'yo. Ayos, salamat, Guro. Anak, ganito ka mang ubos ng kayamanan ng 5 Blessings Mystic Doctor. Hindi kaya siya magagalit? Huwag mo siyang pansinin. Ganoon lang talaga ang guro ko. Matigas lang ang salita pero mabait naman ang puso. An. Nakakaloka ka, anak. Akala ko ayaw mo na sa akin. Tatay, nandito ka ba para kay Nyan para pagbintangan ako? An. Naiintindihan ko na ang lahat. Nagkamali ako sa'yo. Pasensya na. Payag ka pa bang sumama sa akin pa uwi? Ang tangkad-tangkad mo, tatay. Tingnan natin kung paano ka magpapakita. Siya. Sisiguraduhin kong magpapakita ako ng maayos para mapatawad mo ako agad. An. Oh? Tingnan mo ito. Tatay, saan mo nakuha to? Binigay sa akin ni Qingyan. Qingyan, Yan. Bakit pamilyar ang mga pangalang ito? Kasangkapan ito para nakawin ang swerte ng isang tao. Kapag nagpalitan kayo ng kasangkapang ito, magkakapalit ang swerte ninyong dalawa ng tuluyan. May ganito palang kasamaan sa mundo. Para lubusang magtagumpay ang ritual na ito, kailangang magtanim ng 8 bagay sa lugar na madalas puntahan ng target. Lugar na madalas puntahan. Di parang butas-butas na ang aming bahay. Tatay, pag uwi natin, hanapin natin ang mga nakatagong haligi. An. Salamat sa spiritual mark mo. Kung hindi, naisahan na naman sana ako. Di mo sinunod si An. Kaya ka naagrabyado. Paano nating ito dapat itapon? Ganitong masamang bagay, hindi ko basta-basta mailalabas. Baka madamay pa ang iba. Tara! An, ang ganda ng mga kamay mo. Sa murang edad, ikaw na ang gumagawa ng mga desisyon. Marami ka sigurong pinagdaanan. Anan, narinig namin ang sinabi mo. May magagawa ba kami para tumulong? Ikaw na may sakit. Magpagaling ka muna. Pasensya na.
Natakot ka ba dahil sa akin? Pwede ko bang makita ang iyong jade pendant? Pasensya na. Medyo hindi maginhawa. Paumanhin. Biglaan ang aking hiling. Hayaan mo na. Sa susunod, dalhin mo ang aking jade pendant. Tanungin mo siya ulit. Tita yan, Lola G. Hintayin ang pagdating ng mga halamang gamot. Tutulungan ko kayong magpatingin. Uuwi na ako para tulungan si Daddy na patayin ang mga halimaw at demonyo. Sige, salamat. Munting kaibigang Ann. Malaking utang na loob na hindi ko mababayaran. Sa hinaharap, kung may anumang bagay, basta kailangan mo ang aking yunding. Huwag kang mag-atubiling sabihin. Si? Daddy, uwi na tayo. Sige, uwi na. An, nakauwi ka na. Lola, Paumanhin. Sinabi sa akin ni Jingsheng ang nangyari. Ako ang nagkamali, Lola. Paumanhin sa iyo. okay lang, sinabi ng Master. Ang pag-amin ng pagkakamali at pagbabago, walang mas mabuti pa kaysa rito. Hindi ko inaasahan. Si Qingyan ay gustong saktan tayo. Ano ba talaga ang gusto niya? Nanay, pinaghihinalaan ko ang babaeng ito. Ano? Lubos siyang naiiba sa dati. Hindi lang siya nagpapanggap. Napakalupit pa niya. Hindi ako naniniwala na ang pagkalimot ay makapagpapabago ng ugali ng isang tao. Pero magkamukha silang dalawa ni Qingyan. Hindi siya si Qingyan. Sino pa kaya siya? Malamang gumamit siya ng masamang mahika ng iba para magpalit ng anyo at magpanggap. Ano? Yung gamot na ibinigay ko kay Nyanyan, kung ordinaryong tao ang uminom, pampalakas lang iyon. Pero kung masamang nilalang ang uminom, magiging nakamamatay na lason iyon. Kaya pala binigyan mo ng gamot si Nyanyan. Ganun pala. Kahit hindi uminom ang peking Auntie G, base sa reaksyon ni Nyanyan, makikita na magkasabwat talaga silang dalawa. Pinaghihinalaan kung pareho silang impostor. Sa mundo, may paraan pala para ganap na mag-iba ng itsura? Tulad ng ibang tao? Talagang mahirap maging handa sa lahat. Oo nga. Gumagamit ng ganoong paraan para manlinlang at magtiwala sa kanila. Sino ang magdududa sa sariling kapamilya? An, nakikita mo ba kung sino talaga sila? Hindi ko makita. Baka konektado sila sa mga nasa Yinsha Formation. Wala silang masamang aura. Baka tinanggal iyon gamit ang espesyal na paraan. Hindi matiyak. Okay lang. Pwede nating imbestigahan ng dahan-dahan. Napakalalim ng alam nila tungkol sa atin. Baka kakilala pa natin. Daddy, samantalang nasa ospital ang peking Auntie G at ang peking Nyanyan, halongkatin natin ang buong bahay. Hanapin natin ang mga nakatagong spy. Sige, paano mo gustong imbestigahan? Mag-uutos ka lang, kahit araruhin pa natin ang lupa. Hindi kailangang tingnan ng akin. Magsitayo ayon sa inyong pwesto. Maghanda sa palibot ng altar. May utos ang kataas-taasan. Hulihin ang masasamang espiritu. Baliktad. Tapos na. Tapos na talaga? Oh. Hindi na kailangang tanggalin ang 8 hidden stakes? Patanggal na lahat? Diretso tanggalin. Maaaring maalarma sila. Na-convert ko ang life exchange array sa counter-kill array. Kapag sinubukan nilang atake ang Lin family, sila lang ang masasaktan. An, talagang ikaw yan. Hahaha. Dad, umubo ka lang. Ano yon? Dad, suotin mo ang singsing. Mas mukhang totoo. Anong nangyari sa'yo? Hayaan mo na ako. Sino? Ikaw ba ay? Ako ang guro ni Anan. Ang aking dawes name ay Wufu. Ikaw ba ang legendary Wufu Mystic Doctor? Tama. Li Xiaoyu. Hiramin ko ang iyong merits. Kapag ang isang tao ay nagkamit ng enlightenment, kahit ang mga hayop ay umaakyat sa langit. Kapag ang isang tao ay nagpapatibay ng virtues, ang buong pamilya ay nakikinabang. Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo, Taoist Master? Ito ay mysticism. Kung hindi mo naintindihan, hayaan mo na. Ang calamity ay hindi pa kumpleto. Ang tamang panahon ay hindi pa dumating. Taoist Master, gaano pa katagal bago muling magising ang Anan? Kaagad. Guro, Anak, hindi ba't ikaw ang nag-utos na magdala ako ng mga halamang gamot? Master, ang bilis mo naman. Nakalkula ko lang na may problema ang batang ito, kaya nagmamadali akong pumunta rito. Sapat naman ang mga halamang gamot. Master, bihira ka lang maging ganito kabukas palad ah. Ay, anak, kailan ba hindi ako nag-alala sa'yo? An, bigla ka na lang hinimatay kanina. Buti na lang dumating si Master Wu Fu Xuanyi at nagising ka. Hinimatay?
Master, ano ang nangyari? Ikaw, masyado kang umaasa sa mga mystical arts. Naubos mo ang mga merito na pinaghirapan mong itabi, kaya ka hinimatay. Paalala ito sa iyo mula sa langit. Hindi mo na dapat ito ulitin. Pero kung hindi gagamit ng mystical arts, paano ko mapoprotektahan si Daddy at si Lola? Ang tanga mo. Gamitin mo ang utak mo. Minsan, ang mga problema ng matatanda ay dapat nilang asikasuhin. Tama siya, Anan. Natakot talaga kami nang bigla kang mahimatay. Alam na namin ngayon kung sino ang may masamang balak. Ang iba pang mga bagay, hayaan mo na sa amin. Pero mga ordinaryong tao lang kayo. Wala kayong cultivation. Paano ninyo malalabanan ang mga masasamang espiritu? Si Ginong Lin at si Ginang Jiang ay may proteksyon ng Golden Light of Merit. Ngayon, alam natin ang kalaban natin. Ikaw, huwag ka nang mag-alala ng ganyan. An-an, sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti. Kung may mangyari sa'yo, kahit mailigtas ang pamilya Lin, walang saysay iyon. Sina? Teka, sinabi kong gagamutin ko si Auntie yan. Ang isang pangako ay dapat tuparin. Kung medical skills lang ang gagamitin, wala namang problema. Nakuha ko na. Pupunta na ako dyan. Gising na si Nian yan. Kailangan kong magmadali. Baka maghinala sila. Sige na nga, tara na. Hoy, sandali. Kailan ba sinabi ng iyong guro na sasama ako sa iyo? Huh? Ninakawan mo ang iyong guro ng napakaraming halamang gamot, tapos gusto mo pang tumulong ako? Ang gulo mo. Ikaw ang bahala. Paalam. Ang 5 Blessings Mystic Doctor na ito, talagang mahiwaga. Gusto lang ni Master magpakitang gilas. Huwag mo na siyang pansinin. Daddy, Lola, tara na tayo. Jingsheng, dumating ka rin. Kanina nung nagising si Nyanyan, wala ka, iyak ng iyak, hinahanap ka. Nyan-yan. Daddy. Pasensya na, Ate Anan. Gusto ko ako lang ang anak ni Daddy. Dinala ko si Anan para humingi ng tawad sa'yo. Tama, nasaktan mo ang apo ko. Humingi ka ng tawad. Pasensya na. Nian. Ganun dapat. Umalis ka na. Jingsheng, sa totoo lang, bata pa naman si An-an. Normal lang na magkamali paminsan-minsan. Huwag mo siyang sisihin. Anak, si Nyan-yan lang ang anak ko. Hindi anak ko si An-an. Mukhang si Lin Jingsheng ngayon ay sawang-sawa na sa batang yan ay sobrang inis na. Hindi man lang kamukha ni Qingyan ang babaeng ito. Nag-aastang tulad ni Qingyan para manggulo. Nakakadiri talaga. Oo nga pala, ang singsing na ibinigay mo sa akin. Isinuot ko na. Maganda ba? Maganda. Oo nga pala. Waterproof ang singsing na ito. Huwag mong tanggalin kahit maligo, ha? Si. Kamag-anak ni Lin yan. Lumapit ka para magbayad. Bayarin sa gamot at tirahan. Ako. Ako ang tatay ni Nyan-yan. Pupunta ako para tingnan si An-an. May mali. Xianxi, ano ang mali? Nararamdaman mo ba? Si Lin Jingsheng sa iyo ay lalong lumalamig. Hindi ba't ganyan naman siya palagi? Sa kanyang mga mata, iyon lang ang nakikita na batang babae na si An-an. Oo nga pala, Xianxi. Isinuot na ni Lin Jingsheng ang singsing. Sa pagkakataong ito, walang pagkakamali. Baka ako lang ang nag-iisip ng labis. Pagkatapos ng lahat sa iyo ang mga merito ng pamilya Lin, ang mga shares ng Lin Group ay sa akin at kay Cheng Xiao. Huwag kang babawi. Hindi ko gusto ang kaunting kayamanan ng pamilya Lin. Lahat ay sa inyo. Usapan na yan. Teka, Ano na naman? hindi pa rin ako mapalagay. Kunin mo ito at ilagay sa pagkain at inumin ni An-an. Kapag nawala na siya, saka lang ako mapapanatag. Pero yung batang yan na si An-an napakatalas. Paano kung malaman ang paglalagay ng gamot? Mag-isip ka ng paraan. Paunahin mo si Lin Jingsheng na personal na ibigay ito sa kanya. Kakainin niya yan. Ha. Kanina nasa kwarto ng pasyente ako. Muntik na akong hindi makapagpigil. Ayos lang, Lola. Mas masahol pa ang kanyang pag-arte kaysa sa amin. Tatay, sabi mo ang pag-arte namin ay napakasahol. Maniniwala kaya sila? Wala silang choice kundi maniwala. Ang mga taong may superpower ay lalong umaasa sa kanilang kakayahan.
Hindi ko maintindihan. Kung ang puso ng mga matatanda ay kasing simple ng kanilang isip, maganda sana. Ang iniisip ko ngayon ay baka kanila atakihin. Ikaw lang ang nakakaalam. Para maging ligtas, tiyak na gusto kanilang alisin. Ano ang gagawin natin? Si An-An ay mahina ngayon. Paano kung may mangyari? Sige tatay, akala ko ay seryoso kang tao, pero marami ka palang kalandian. Ha. Paano naman ang isang seryosong tao ang makakapamahala ng isang kumpanya? Si tatay ay wala lang superpower. Hindi naman siya tanga. Sige, kaya ako na ang bahala sa pagiging tamad. Ha. Si. Jingsheng, nasaan si An-An? Hindi ba ayaw ni Nian sa kanya? Kaya pinaalis ko siya sa kabilang kwarto. Anong nangyari? Ginamit ko ang kusinang kasama sa VIP room para magluto ng lugaw. Tawagin mo si An-An para uminom tayo ng kaunti. Hindi mo ba siya gusto? Naisip-isip ko rin, kahit paano, si An-An ay isang bata lamang. Normal lang na magkamali. Dalhin mo ito kay An-An para inumin. Sana ang dalawang bata ay magkaayos na sa hinaharap at magkasundo. Halika. Akala ko malakas ka, pero parang daga na matay sa gamot. Itapon siya. Huwag hayaang makita ng iba. An-An. Nasaan ang An-An? Nanay, nakita mo ba si An-An? Wala! Anong nangyari? Anong nangyari, Jingsheng? Anong problema? Nawala si An-An. Ano? Nahanap mo sa iba ba? Hinahanap ko lahat. Wala. Ang batang ganito kalaki, paano nawala bigla, Jingsheng? Sabihin mo, baka hindi niya matanggap kaya naglayas. Posible. Jingsheng! Papa. Jingsheng! Dumating ang pagkakataon. Nanay, tawagan mo muna ang doktor. Ako na ang aalaga sa Jingsheng. Si. Guro, maaari kang gumawa ng ritual. Kapalaran at panganib ay magkasama. Swerte at kamalasan ay magkatabi. Kamay ay parang malinaw na salamin. Baliktad ang yin at yang. Guro, Anong nangyayari? Bakit nabigo ang aking formation? Hulaan mo. ikaw, paano ka nabubuhay pa? Ikaw, tao ka ba o multo? Multo ako, masamang espiritu. Tumating para kunin ang buhay mo. Hahatiin ko ang iyong balat para makita ang iyong tunay na mukha. Anong kinakatakot mo? Mayanino siya. Nagpapanggap ka lang. Hindi kita kakalabanin. Kayo na lang ng sarili mo ang maglaban. Anong nangyayari? Bakit ang atake ko kay Lin Jingsheng ay bumabalik sa akin? Siyempre, dahil nakikita ng langit ang lahat. Kayo ang kinain ng inyong kasamaan. Lin Jingsheng, ligtas ka pala? Siyempre, ligtas kaming lahat. Paano ako maaapektuhan? Niloko mo ako. Kayo ang nanloko sa amin. Sino ba talaga kayong dalawa? Bakit kayo nagpapanggap bilang si Qingyan? Para lokohin kami. Bilang si Qingyan. Bilang si Qingyan. Gusto mong malaman? Palayain mo ako. Saka ko sasabihin kung nasaan ang tunay na Ji Qingyan. Nagsisinungaling siya. Wala siyang alam. Daddy, hulihin mo siya. Ikaw ang nagpilit sa akin. Huwag kang tatakbo. Guro, huwag kang aalis. Isama mo ako. Mas mabuting ikaw ang mamatay kaysa sa akin. Tol, Huwag kang tumakbo. Junior brother, sa wakas, nagpakita ka rin. senior brother, anong ginagawa mo rito? Siyempre, para hulihin ka. Noon, ninakaw mong pag-aralan ang ipinagbabawal na teknik ng ating sekta. Nahuli kita. Hindi ka makakapagdahilan. Saka mo pa ako sinaktan. At sa huli, tinalikuran mo ang sekta.
Oy! Tumigil ka. Master, akala ko umalis ka na. Bakit ka bumalik? Tangang bata, nagkukunwari lang ako noon. Ninakaw mong pag-aralan ang ipinagbabawal na sining ng sekta. Ngayon, ipagwawasto ko ang pagkakamali ng yumaong master. Senior brother, nagkamali lang ako sandali. Patawarin mo na ako. Senior brother, kayo ang mga piling mag-aaral. Paano ninyo mauunawaan ang hirap naming mga ordinaryong tao? Gaano man ako magsanay, hindi ko pa rin ito gamay, kaya't ako'y nagkamali. Senior brother, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Dahil sa alaala ng yumaong master, nais kong bigyan ka ng pagkakataong magbago. Pero hindi mo ito pinahalagahan. Tapos na. Tapos na. Master, ano nga ulit yung galaw na yun? Yun galaw. Ang galing niyan. Gusto ko ring matutunan yan. Sige, ituturo ko sa iyo yan sa tamang panahon. Unahin natin ang masamang ito. Aray, maawa po kayo. Maawa po kayo. Kasalanan ng mandaraya na yon. Niloko niya ako. Pinilit niya ako. Isang ordinaryong tao lang ako. Ordinaryong tao? Pero walang ordinaryong taong ganito kasakim. Dahil sa iyong kasakiman, handang-handa kang magpalit ng anyo. Napakababa naman ito. Pakinggan ninyo po ako. Nauto ako ng mandarayang yon. Ginamitan niya ako ng masamang mahika para magpalit ng mukha. Sino ka? Kung gusto mong malaman, tingnan mo na lang. Itaas mo ang ulo mo para makita ng lahat ang tunay mong mukha. Gushin, ikaw pala. Boss Lin, nagkamali na ako. Isusumbong ko ang lahat. Kasalanan ng mandarayang yon at kasalanan din ni Cheng Yu. Hindi talaga ito ako lang ang may plano. Siyempre, alam ko. Hindi lang ikaw ang may kagagawan. Alam kong sakim ka, pero duwag ka. Pero hindi ko inakala na makikipagsabwatan ka kay Cheng Yu para patayin ako. Boss Lin, marami akong alam na sikreto ni Cheng Yu. Kung papatawarin mo lang ako, tutulungan kitang maghiganti sa kanya. Hindi kailangan. Wala akong interes sa mga masasamang paraang yan. Boss Lin, ang asawa mo, si Ji Qing yan, pinatay din ni Cheng Yu. Ano? Sabihin mo, ano talaga ang nangyari? 5 taon na ang nakalilipas, nagsabwatan na si Cheng Yu at ang mandarayang si Bai Yun. Sumunod lang siya sa utos ng mandaraya, kaya tinakot niya ang driver mo para gawing aksidente. Kaya pala kayo rin ang may pakana noon 5 taon na ang nakalilipas. Boss Lin, sinabi ko na ang lahat. Pwede mo na ba akong palayain? Palayain ka? Hindi pwede. Dalhin ninyo siya sa presinto. Doon siya magsalita sa mga pulis. Ayoko! Boss Lin, nagkamali na ako. Boss Lin, ayoko! Cheng Yu, ikaw ay sangkot sa maraming krimen kabilang ang pagpapatayo ng tao. Sumama ka sa amin. Ano ang ginagawa ninyo? Ako ang tagapagmana ng pamilya Chen. Ate Anan, tapos na ba? Tapos na, yan. Salamat sa pag-uulat mo sa kanila. Kaya natin sila na sorpresa. Ate Anan, maraming beses kitang sinaktan. Hindi mo ba ako kinamumuhian? Ano ba yan? Sabi ng master. Ang pag-amin ng pagkakamali at pagbabago. Ito ang pinakamalaking kabutihan. Niyan mula ngayon. Manatili ka na sa pamilya Lin. Hindi ako si Nian. Ako si Yuan. Hindi ko maaagaw ang pagkakakilanlan ni Nian. Okay lang. Manatili ka at samahan mo ako. Ang lungkot kong mag-isa. Huwag na kayong magtalo. Ang kanyang pupuntahan. Ako na ang bahala. Ang pagkikita ng mga bata ay tadhana. Gusto mo bang maging estudyante ko? Sumama ka sa akin sa bundok para mag-aral? Master, mabubusog mo ba ako? Mabubusog ka ng husto. Gusto ko. Sige, sumama ka sa akin. Ang natitira, kayo na ang bahala. Sige, salamat master. Maraming salamat, Master. Oo nga pala. Huwag mong kalimutan. Kailangan mo pang magpagamot ng tao. Huwag mong sayangin ang mga gamot ko. Master, kailan ka naging interesado sa pasyente ko? Ganito ka kaseryoso? Ang sinabi ng 5 blessings Mystic Doctor. May malalim bang kahulugan? Sino ang makakaalam? Laging misteryoso ang master ko. Sino ang nakakaalam kung ano ang gusto niyang sabihin? Dahil sinabi ng 5 blessings Mystic Doctor, pumunta tayo sa Cloud Top. Kaya't puntahan natin ito. Sakto. May gusto rin akong itanong kay Miss Yan. Oh, Nanay, nasaan ang aking jade pendant? Iniingatan ko ito para sa iyo, anak. Kukunin ko muna ito. Nanay, manatili ka at asikasuhin ang natitira. Pupunta ako at si Anan sa Cloud Top Pavilion. Hello? Ano? Lumabas na ang resulta ng DNA test. Ay, muntik ko nang makalimutan ito. tinipon ang espiritu ng kalikasan. Tapos na.
Okay na. Tapos ang agimat. Kapag ininom mo ang gamot na ito, ang mga peklat mo ay mawawala. An-an, bukod sa peklat, may iba pang problema na maaaring gamot? Ano ang gusto mong gamot? Utak. Parang marami akong nakalimutan. Hindi ko maalala kahit anong gawin ko. Ang paglalarawan, parang pareho sa nararamdaman ko. Pathological amnesia. Maaring gamot. Pero, sa psychological, kailangan mong labanan ito sa sarili mo. Alam ko na. Ayan, mabilis! Tingnan mo! Ano ang nangyari sa mukha mo? Tita G, Ching Yan, Ano ang nangyari? ikaw talaga ang Tita G? Hindi ka peke? Ching Yan. Ikaw talaga? President Lin. Kilala ninyo ang mukha ko? Ching Yan. Tignan mo ang agimat na ito. Parehong-pareho sa iyo? Bakit mayroon kang agimat ko? Hindi. Ang agimat ko ay kalahati lang. Ano ang nangyari? Ang agimat ko. King Yan. Ang sakit ng ulo ko. Ito ang bagong jade pendant na ipinagawa ko. Kapag pinagsama-sama, kumpleto na ang pamilya natin. Sumisimbolo ito ng pagkakasundo at pagkakabuklod. Ayos ka lang ba? Naalala ko na. Ang pangalan ko ay Ji Ching Yan. Ang asawa ko ay si Lin Jing Sheng. Ang anak kong babae ay si Lin Yan Yan. Itong jade pendant na ito ay binili ko para sa kanya noong first birthday niya. Yan Yan, ikaw ang aking Yan Yan. Pasensya na, hindi kita agad nakita, anak. Totoong nanay ko si Tita Yan. E di si Daddy ang tatay ko? King Yan. Ang pamilya natin. Sa wakas ay muling nagkakasama. Jing Sheng, lumabas na ang resulta ng DNA test. An-an. Si Anan nga talaga si Nyan Yan. Ma, alam ko na ang lahat. Ano? Tingnan mo, sino ito? King Yan. Ikaw ang tunay na Ching Yan? Inay. Kaya pala si Five Blessings Divine Doctor ang nagpayo kay An-an na magpatingin sa Cloud Peak. Ganun pala. Kaya pala ganito pala ang pakiramdam na may nanay at tatay. Ang sarap.